Guys, it has been many months now since I last created a video about Own Bank. I don't know kung napansin nyo na rin to, but parang last year namamayagpag ang pangalan ng Own Bank, nakikipagsabayan. And then eventually, start 2025, biglang nawala na ba sila? Nagdahilo ba sila? Ano nangyari? And even ikaw, Pat Quinto, ano nangyari? Ba't parang hindi ka na gumagawa ng videos about Own Bank? Yan ang pag-uusapan natin today, ang rise and fall ng popularity ni Own Bank. So sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quinto's Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na yan ng videos and playlist na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, parang rise and fall nga ng popularity niya. Though, ngayon guys, existing naman si Own Bank. Gumagana naman siya and sa tingin ko wala naman siyang problema right now in terms of finances. And sasabihin ko sa inyo kung bakit ko nasabi yon. But first, let's step back muna couple of months ago. So, nasabi ko nga na like last year, di ba? Namamayagpag ang pangalan ni Own Bank in terms of the digital bank. Bakit nga ba? Well, unang-una sa lahat, dahil nung naglabasan ng mga digital banks and online banks, ang tataas ng interest rates nila. Eventually, nagbabaan sila like si Maya from 6%, bumaba siya hanggang 3.5%. Eventually, ganun din naman si CBank from 6%, naging 5%. And then si GoTyme din from 5%, bumaba din siya. So, ganun ang naging trend ng mga online and digital banks natin. However, nung nag-enter si Own Bank, dahil bagong enter siya, nagbigay siya ng promotion na 6%. And that 6% since 2023, it lasted hanggang last year. I think that's more than 1 year siya naka 6% sa savings. That's why karamihan ng tao are jumping and using Own Bank. Given during that time, maraming issues ang na-experience ng mga tao. Nandyan na ang nakakapaglagay sila ng pera kagad nang hindi pa nakakapag-KYC. Thus, naiipit yung pera nila sa loob ng Own Bank. Tapos, pag nag-KYC na sila, medyo nahihirapan na sila. Nandyan din ang issue tungkol sa camera, wherein kapag nagpipicture ng IDs or nag-selfie, medyo malabo. Pangatlong reason pa is that yung app nila last year is medyo kulang sa security. Wherein, kapag inopen mo yung app at hindi mo close, mananatiling open yung app. What if may nakapulot ng cellphone mo at nakabukas yung app na yon? Madali nilang ma-access ang iyong bank account. Baka pwede naman kayo mag-subscribe and follow dito sa aking mga social media channel. Dito po sa YouTube, Facebook, TikTok, and even Instagram. So please follow and support. Additionally, nagkaroon sila ng promises last year about this Own Bank ATM. And yet, nakatanggap naman po ako. However, hindi po lahat ng tao ay eligible or nakatanggap ng Own Bank ATM. So ano nangyari dun? Well, hindi ko rin talaga masabi. And lastly, nagkaroon din ng mga issues with upgrading, wherein yung mga gustong mag-upgrade, nakakatanggap ng mga ganitong message na ang sinasabi ni Own Bank is walang current timeline kung kailan ma-upgrade ang inyong account. Bakit nga ba nagkaroon ng ganun? Well, during the time na may connection pa ako with Own Bank para makapagtanong, nasabi na parang na-meet na daw nila yung customer base na kailangan nila o yung target nila. And medyo nag-filter na sila ng additional customer. So for me, bakit ganun? Ba't kailangan magbawas na marami niyang gusto mag-patronize ng service nyo? Dahil ganun ang sinabi niya, na-off na ako kagad with Own Bank. Though during that time, gumagawa pa rin ako ng videos with Own Bank. And marami pa rin talaga ang gumagamit ng Own Bank. So fast forward come 2025, dito na po nagsimula. When they lowered their interest to 3.8%. Nagkaroon na ng lowering ng interest pero manageable pa 5%. Eventually, nag-lower daw na siya sa 3.8%. During this time, mas mataas pa ang interest ni CBank. So for me, dahil ginagamit ko rin yung CBank, logical way for me is fully use CBank instead of Own Bank. And dito nga po sa channel natin, ang usually na nire-recommend ko is yung mga apps or banks or loans na nagiging beneficial sa akin because of their features. Like the 0% interest sa loans or cards, and then mataas ang interest sa savings, and even free bank transfer. Thus, kung nagiging beneficial sa akin si CBank or si Maribank during that time, mas nare-recommend ko si CBank over Own Bank. Since their announcement ng lowering of their interest rate, medyo nakikita ko talaga na, hindi lang siguro dahil bias ako, pero over the Reddit na nagsasabi na lumilipat na sila, nilalagay na nila kay CBank yung pera nila ulit. So, parang nakikita ko na may trend na dahil nag-lower na ng interest rate nga itong si Own Bank, nagja-jump na to another digital bank. Well, yung pagbalik naman kay CBank or kay Maribank is a good move. Bakit? Kasi sa CBank or Maribank, napakaayos na ng kanilang app. Hindi mahirap intindihin, maayos sa security feature, and lumalaban din naman kahit papano ang interest rate compared with other normal digital and online lending app.
kamusta na ba si Ownbank ngayon? Well, si Ownbank ngayon ay naglalaro pa rin siya sa 3.8% per annum ang kanyang interest rate, wherein makikita nyo mas mataas siya ng 0.3% kay Maribank or Cbank. So, di ba, mas logical lang na dapat kay Cbank tayo dahil mas mataas na siya. Well, ako guys, ito yung reason ko kung bakit hindi ako nagsiswitch kay Ownbank. Una nga dyan is yung app ni Maribank or ni Cbank is mas intuitive, mas madaling intindihin, and feeling ko mas secure. Pangalawa na dyan is that si Cbank or si Maribank na yung number 1 in terms of assets ng mga rural banks. And comparing Ownbank, nasa pang-5 si Ownbank. Thus, feeling ko, mas matatag currently si Cbank and mas maraming depositor ang nagtitiwala kay Cbank. Number 3 reason is that kay Maribank or kay Cbank, may mga promotion siya na kulang right now with Ownbank. Well, itong mga reason to is personal lang naman sa akin. I don't know kung ano yung reason nyo. But kung tatanungin nyo ako, may re-recommend ko pa rin ba si Ownbank? Logically, oo, maayos pa naman ang kanilang financial standing. Kung makikita nyo nga na naging number 5 si Ownbank sa ranking ng mga rural banks Coming from nasa top 20 last year ago, nasa pang-5 na siya. It only means na meron nagtitiwala kay Ownbank. But for my personal preference, mas inclined pa rin talaga ako gamitin right now si Cbank over that additional 0.3% na interest rate. Siguro nga kung i-compare pa natin kay Maya at Ownbank, baka mas piliin ko pa rin si Maya over Ownbank. Hindi naman sa sinasabi ko na huwag niyong gamitin. Well, si Ownbank kasi meron pa rin siyang free bank transfer. Yun yung may enjoy nating benefits. And mataas pa rin ang binibigay nilang interest rate in terms of time deposit, which is ito. So, logically, in terms of numbers, yes, maganda ang position ni Ownbank over the others. But per experience, parang mas inclined talaga ako gamitin si Maribank right now or even si Maya Bank. I don't know to you guys kung ano yung feel nyo about Ownbank right now, pero hindi ko naman sinasabi na huwag nyo siyang gamitin. Maybe use Ownbank at your own risk. So, for our question of the day, comparing Ownbank and Maribank, sa tingin nyo, alin sa dalawang bangko ang gusto nyong pagkatiwalaan? At bakit? Let me know sa comment section sa baba for your chance to win 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Guys, before we end this video, malapit na po tayo mag 200,000 subscribers. And that is the next milestone na I'm aiming to reach. And based po dito sa analytics ko, mas marami pa rin po talaga ang nanonood sa akin na hindi nakasubscribe. Sana po tulungan niyo po ako ma-reach ang aking 200,000 milestone na subscribers. And once we reach the 200 milestone subscribers, kakaroon na naman po tayo ng pa-cellphone giveaway or cash giveaway. Ano po bang mechanics nito? Well, kailangan nyo lang po sumagot ng question of the day natin, and then basically from this video na to, moving forward until we reach the 200,000 subscribers, mamimili po ako dito ng lucky winners ng either cellphone giveaway natin or 10,000 pesos in cash. So ano pa po ba ang hinihintay nyo? Di sumagot na po kayo ng question of the day natin dito po sa comment section sa baba. Before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay RV Vergara at RV Vergara. Sabi po niya, Maya Black Credit Card is my first credit card. Powerful kasi naka-savings and express deposit at no paperworks. I'm really very excited sa mini payments. Yes, na-experience ko na po magpatong-patong na installment at nakaka-stress. Hahaha, di ko na uulitin pa. Pa-shoutout po, Pat Quinto. Kay RV Vergara, shoutout po sa inyo and I hope na nagkaroon kayo ng information with regards to the Maya mini payments. And hopefully, once na maging available na yan, ay magawan pa natin ng panibagong video. And watch out for it. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa sabing subscribe para maka-receive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!